ngayon. May mga ipagpapatuloy tayo na topic, pero alam ko matutuwa kayo sapagkat kailangan po talaga natin. Okay? And sa lahat, kung may mga pastors na dyan, mga pamilya na nandiyan na mga kapatid, and salamat na nandiyan na kayo para kayo makapakinig muna sa pasimula pa lamang talaga. Alam nyo, habang nire-recap yung issues na to, alam kong marami po kayo matututunan mga kapatid. Marami na kayo maalala. And not only that, yung mga na-apply ninyo, nakuha ninyo, ay talagang makakatulong, maalala yung eto talaga, effective talaga to. No? Mapapasalamatan nyo talaga ang Panginoon. Kaya yun ang mga talata na gagamitin natin ngayon. Okay? Alright, again, magandang tanghali at steady lamang kayo dyan. Kung kayo kumakain, just go ahead. And again, shout out dyan. Hindi ko narinig yung bilang ng mga estudyante. Hindi, kasi medyo nagloko yung ating screen. But anyways, nandiyan kayo at ako'y naniniwala na natutuwa kayo at nanunood kayo. Okay? Shout out sa mga estudyante at ganoon din sa mga teachers. Alright. Yeah. Yeah, okay. Alright. That's good, that's good. Good to hear you. Yan ang kagandahan. Naririnig ko sila rito sa studio. Enjoy your food, enjoy your food, enjoy your lunch. At saka sa mga Baptist builders na nagmimerienda ngayon. Wala, patay sila. Hindi, nandyan sila. Busy lang kasi si Joel sa cellphone niya. Busy. Busy, may nanonood. Yan. Busy sa mga cellphone, yung Baptist builders, mga kapatid. Kunyari lang busy sila sa trabaho, pero mas busy sila sa cellphone nila. Yeah. Si Joel, hindi mo masaway. Talaga nakatitig talaga sa kanyang cellphone. Yeah, grabe. Brad, magbilang ka na ng araw mo, magbabackslide ka na. Alright. Okay, bigyan natin ng pagkataon ng ating mga co-host dito na sila po ay makabati po sa inyo. Okay? Alright. Cynthia. Hello. Magandang tanghali po muli sa lahat at andito ang The Baptist Lunch kung saan ay mangunguna ang mga nanay ngayong araw na to. Kaya mga nanay, keep on tuning in and pass the link. May ilan na rin po akong nakita na mga nanonood nating mga kananayan dyan. Si Ma'am Tang Belmonte, ayan, yung ating mga suking mga mission na mga nanay dito. Si Ma'am Vivian Tandoy. Andito rin si Ma'am Flor Solomon. Hello, Ma'am. Ang init po dito. Pabahagi po ng kalamigan dyan sa Japan. Si Ma'am Marie Chris Tandoy. Marciano. Nabaliktad. Magkatabi po. Pinagsama na yan. Ay, nako. Kapatid po yun, Dr. Vivian. Yung nabanggit ko. Sorry po. At saka si Ma'am Tina Quinones. Kamusta po kay Attorney? At yung ating mga kumari dyan, si Ma'am Joby Flomentira, si Ma'am Josephine Negado, Sandra Bergancia, Bel Rabino, si Ma'am Ellen Hermosura. Ito yung mga suki natin dito. Si Ma'am Rosalinda Calara, Maylin Cosare. Nako, ang dami nila. Angeli Maghanoy. Hi Angeli, nasa Pampanga to ngayon. Ano? Oy. Ayan. Minsan, baka pwede ka namang guest dito. Si Ma'am Charity Aguda, Ma'am Blessy Heronimo at napakarami pang iba. At saka yung mga kaibigan ko dyan, si Mama pala, nakikinig siya ngayon. Hello Mama, magandang tanghali po. Mama Juaning, at saka si Gina, si Mary, at saka itong mga... Teka, nawala yung sinulat ko. Okay, magandang tanghali po sa lahat at ang aking pamilya, Brother Noel, Pauline, and Tricia. Magandang tanghali po, Pastor Hill, at yung ating magandang interpreter, hello Leia, at yung mga nasa audio and video natin na staff, siyempre, at magandang tanghali sa aking partner, hello. Good afternoon po sa inyong lahat at binabati rin po natin si Sir Ian Juarez, nanonood rin siya, si Ma'am Crizel Foresta dyan sa Australia, si Pastor Rick Belmonte, si
Pastor Bernard Biadang at si Jiniel. Ayan, magkatabi siguro sila ni Angeline na nanonood dyan ngayon sa Pampanga. Good afternoon sa inyong lahat. Mayong udto sa mga suki natin taga-subaybay dyan sa Davao City, kay Ma'am Imelda. Mayong udto sa imuha, Ma'am. And of course, sa lahat ng mga laging nanonood dito sa atin, mga prayer warriors, alam ko ang dami nyo na-comment. Some of you na-mention na ni Ma'am Chang kanina. At shout out sa lahat ng PSS students. Day 2 ng midterms exam. Ayan. Break muna saglit sa inyong pag-aaral. Manood muna ang mga mommies and wives dito sa ating programa ngayon. Marami tayong matututunan dito na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Si Del Besuelo ng Tarlac. Hello. Alam mo talaga mahirap talaga yung mag-exam. Mahirap kaya yung titingin ka sa answer sheet mo tapos titingin ka sa kodigo mo. Ang hirap nun, ha? Mahirap po. Double tasking yun. At saka sir, birthday. Birthday natin dyan, sir. By the way, Boyet, ang aking classmate. Yeah, happy birthday, Boyet. Yeah. At kanina, nagpalitan kami ng mensahe kanina ni Boyet at nasa Cavite siya ngayon, may pinapaayos siya. Pero anyways, happy birthday, Boyet. Alright. Meron pa ba kayong babatian na celebrant ngayon? Wala na po. Alright. Alam nyo, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dito sa ating tinatalakay ngayon, it's about prayer. We are dealing more on prayer. And ako'y naniniwala last Tuesday, ay pinagpala tayo mga kapatid dahil sa ibinigay sa atin na patungkol sa mensahe patungkol sa panalangin at kung ano nagagawa ng panalangin, no? And the Lord is inviting us to do that. Ganun din ang ating Diyos Ama, sabi ng Biblia sa Jeremiah, call unto me and I will answer thee. Pero hindi yung nagtatapos doon. Beyond, pagkatapos sagutin ng Panginoon, ang kasagutan ng Panginoon, He will show you more things to come. See, yun ang pinakamaganda doon. Yung beyond doon sa ini-expect mo, there are more. Di ba? Matindi. Kaya nakakatuwa mga kapatid. Alright, recap muna tayo. Okay? Kung may mga ilang sasabihin tayo rito mga kapatid. At muli ho natin buhayin yung mga tinalakay natin. Okay? Cynthia? Opo, yung topic po natin still nasa commit to pray, and communication is talking with God. At sinabi natin mahal na pastor na communication is what we always do. Lagi tayo nakikipag-usap, and that we have to establish a good communication with God so that we may establish a good relationship with our partner. Ito'y meron din tinatawag, kung merong good communication, meron din tinatawag na corrupt communication, Yeah. kung saan ito ay evil communication that will corrupt also our manners. At sinabi rin ni Pastor na walang pinagpalang relasyon kung walang maayos na communication. At ang naging key natin na verse is Jeremiah 33:3. Kagaya nga ng una na ni Pastor kanina, yung call unto me, tatawag tayo sa Panginoon at meron pa tayong i-expect na hindi natin alam. May surprise ang Panginoon sa atin. Pambihira, yun yung hindi natin alam, pero higit pa dun sa ating hinihiling sa Kanya, meron pa pala siyang special na nakahanda para sa atin. Kaya wag tayong malulungkot mga nanay. Kung meron mang mga panalangin tayong hanggang ngayon hinihintay natin, merong mas magandang plano ang Panginoon at hinihintay lamang ng Panginoon ang tamang panahon. Tama rin puso natin. Minsan kasi meron din tayong mga kahilingan na dahil lang sa gusto natin, pero ang ating laging ipanalangin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. O, partner, may dagdag ka. Wow. Yes po. The very thing that makes prayer powerful is because of whom you are communicating. It is Good, not your yeah. prayer per se, but to whom you are saying your prayer. That makes it powerful. And we have to recognize the presence of God, because if you can communicate with God, then you can communicate with others. It is God that will work with you and for you.
We have to recognize God personally. Kaya tinuruan tayo magsabi, Our Father, as taught by Jesus, no, in the scripture. And when God said, call unto me, God wants us to expect something from Him. Hindi kanya patatawagin sa kanya kung wala kang aasahan sa kanya. O, di ba? Napakagandang ano po yun, reminder para sa atin. And we fail to communicate with our wife or our husband because we usually fail to communicate with God. At meron nga tatlong, bago nag-end yung episode natin na yun, merong tatlong pinapaalala si Pastor sa atin, yung divine proclamation, the divine invitation, and the divine revelation. Yun po. Amen. Amen. Napakaganda po ng mga talata na yan na binasa natin. Medyo nawawala lang po yung ating screen, no? Pero alam niyo mga kapatid, dadagdagan po natin yan ngayong tanghali. At ako'y naniniwala na ito po'y makakadagdag ng pagpapala kasi everybody's longing for this. Lalong-lalo na sa mga nanay. Ito talaga ang kailangan po nila. May babasahin po akong talata mula po sa Philippians chapter 4. Sa Philippians chapter 4, ito po, napakaganda ng talata na ito eh. In fact, sa verse number 1 pa lamang, meron na kayong makikita dyan, kauna-una ang salitang therefore. Alam naman natin yan, napakalumang English na yan. Yan ay tumutukoy sa conclusion, okay? Na sinasara niya, kinukonclude niya ang lahat, mga kapatid. Okay? Then, you will notice in verse number 4, no, as sabi sa verse number 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. And then, makikita naman natin sa verse number 6. Verse number 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, that's the point right there. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Okay? Napakaganda ng talata na ito, no? Actually, ipinapakita sa atin dito, dinadagdag sa atin dito. Alam naman, sinasabi ko, yung nirecap mo, Mernele, na kapag kay mananalangin, ano ang naging dahilan para maging powerful yung panalangin? It's not the prayer per se, no? But it is to whom you're talking with. 'Di ba? 'Yun ang mahalaga doon. Kung sino ang kausap mo, ay ang kausap mo, 'di ba? Pagka ang kausap mo, for example, dito sa lupang ito, dito sa ating bansa, ang kausap mo ay presidente, you will never allow anyone to intervene. 'Di ba? You will never allow anyone. Alam mo kung bakit? Kasi may maganda kayong usapan. Very powerful na usapan. Why is that? Because of whom you are talking with. Yun ang pinakamaganda ho niyan, mga kapatid. Now, here's the thing, kapatid. Dito sa ating binasa, may napakaganda rito na gusto kong mabigyan natin ng pansin. Kasi may mga pagkakataon nga, sabi ko nga sa inyo, dapat nating maunawaan kung ano ang ginagawa natin every time na may kipag-usap tayo. Now, tingnan niyo mabuti ang sinasabi ng Biblia. Sa una pa lamang, sa verse number 4 na binasa ko po sa inyo, there's the word rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Now, in verse number 6, sa binasa ko po sa inyo, sabi ng Biblia, be careful for nothing. Okay? Be careful for nothing. In other words, the Apostle Paul, the author of this book, kapatid, ay binibigyan tayo ng, he's making us aware of something that is important. Okay? Ginagawa niya tayong aware. Kinakailangan mag-focus tayo sa isang bagay na mahalaga. Okay? Now, listen, ano yung mahalaga sa kanya? Alright? So, sabi niya, be careful for nothing. Okay? But, here's the thing, in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Okay? But by prayer.
Okay? Now, so ang binabanggit ni Paul ay huwag tayong maging anxious and or worry. Do not worry. Now, hindi naman sinasabi ni Paul na ang pag-worry ay hindi natin dapat pagtuunan ng pansin or pawalang halaga natin. No, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Paul. But kung paano ito i-combat ni Paul, kung paano ito pawalan ng halaga ni Paul, binanggit niya uli yung salitang prayer. Okay? Inuulit ko po, hindi po ang ibig sabihin nito ay hindi mahalaga ang worry. O hindi dapat natin pagtuunan ng pansin. No, hindi po ganon. Kaya lang, may sinasabi si Paul dito na dapat nating bigyan ng pansin etong prayer and supplication. What is that? Again, communication with God. Again, if you are communicating with God, you see, you will notice that in that passage, kapatid, magkasama yung salitang prayer and supplication. Because hindi o lahat ng prayer ay merong supplication. So the Apostle Paul is encouraging us to make a request, to make a petition. When you communicate with God, samahan mo ng petition. Samahan mo ng request. Yan ang sinasabi niya. Alright? And then sabi ni, alam nyo, napakaganda, napaka-powerful ng talata na to. You see? And then sabi niya sa verse number 6, supplication with thanksgiving. Now, you understand, yung supplication, kapag ka nakipag-usap ka na sa Panginoon, nakipag-communicate ka na, that's prayer. Make requests, that is supplication. And then, sabi ng Biblia, with thanksgiving. Alright? You are not yet receiving what you are requesting, but you are already thanking God for your request. Why is that? Okay? Why is that? Now, listen, here's the thing. Sundan niyo mabuti ako kasi lahat ng hinahanap natin, mga kapatid, lalong-lalo sa mga nanay na natitira sa bahay, nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, naglalaba, lahat ng yan, meron kayong hinahanap dito sa dulo. Pero bago maabot yung dulo, dito ka muna dadaan. Dadaan ka muna rito. Prayer, supplication. Minsan, pag nagbanggit tayo ng prayer, kapatid, hindi na natin binabanggit yung supplication. Maraming beses ako nakakapakinig ng preaching na ang mga pastor nagpipreach about prayer, but they do not preach about supplication. Pero ang pinakamaganda rito na sinasabi ni Paul, when you pray, when you communicate with God, all right, make a request. And then when you make a request, you've got to be thankful na. Magpasalamat ka na. Samahan mo na ng pasasalamat. Bakit? There, the Apostle Paul is assuring us on something. Okay? Ina-assure na tayo ni Paul sa isang bagay. Ano yung bagay na yun na ina-assure na tayo ni Paul, mga kapatid? And that God will answer our prayer. Okay? God will answer our prayer. Now, tingnan natin, mga kapatid, kung ano ang critical na bagay dito or mahalagang bagay dito. What is important here, mga kapatid, na lahat ng sinasabi natin, mga kapatid, dito is always in the context of our relationship with God. Di ba? So, ang mahalaga dito is relationship. Di ba? Dito ini-emphasize ang relationship. Our relationship with God through Jesus Christ, ang siyang pinapahalagahan po rito. Kaya makikita nyo, mga kapatid, look at this. Tutuloy ko yung pagbasa. Di ba? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your what? Request be made known unto God. Now, meron akong tanong sa inyo, mga kapatid. Kanino mo may make known yung request mo? Most of the time, we first make it or make them known, our request, to men and not to God. Yun ang matindi. Yun ang nakakalungkot doon, mga kapatid.
masabi ni Paul, make it known to God, not to men. You see? Bakit? Sapagkat etong mga bagay nito, sabi ko nga sa inyo, ang magandang tignan natin dito is yung relationship natin sa Panginoon. You see? So, para kay Paul, yung rejoicing dyan sa verse number 4, mga kapatid, is cultivated through mutual support. Ano yung support? Ano yung kanilang, bakit merong ganito mga kapatid? Kasi yung kanyang relationship. You see? Yung kanilang relationship. Sa bawat communication, kapatid, ang napakahalaga ay yung inyong relationship sa ka-communicate mo. Di ba? Yan o ang pinakamagandang mabigyan natin ng pansin. Sino yung ka-communicate mo? Do you have a good relationship with someone whom you are communicating with? You see? Now, ano yung kaya dito makikita nyo, tingnan nyo, sa verse number 4, rejoice where? In the Lord. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord. Okay, so verse number 4, in the Lord. So verse number 6, make it known unto God. You see? Make it known unto God. So kinakailangan dadali mo. Kaya, makikita nyo mga kapatid, prayer, supplications, nakasalalay sa relationship mo sa Diyos. Okay? So ang ini-establish dito ni Paul ay yung magandang relationship mo sa Diyos, kaya madali ang panalangin, madali ang request. Kaya madali mong idadalhin sa Kanya yung yung request mo kasi kilala mo siya. Notice, here's the thing. Verse number 7, eto yung suma total. Di ba? Verse number 7. Notice, and. Yeah? That's the first word. And, anong ibig sabihin ng and? Karugtong ng verse number 6. Pagka ginawa mo yung verse number 6, this is what will happen. Okay? And the Bible says, the God and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Okay? I-break down natin to mga kapatid. Maganda. Napakanda. Ganda na talata nito. So, balikan natin ang verse number 4. Rejoice in the Lord. See? Now, are you rejoicing in the Lord? Ano ang ground, kapatid, ng iyong panalangin, ng iyong petition o request sa Panginoon? Ang ground niyo po dyan, mga kapatid, ay yung iyong experience with the Lord. Yan ang nagpapatunay po dyan, yung verse number 4, na natutuwa ka sa Panginoon. You see that? Natutuwa ka. Meron kayong magandang pagsasama ng Panginoon. Oy, I'm telling you, napakasarap naman ng masayang relasyon, di ba? I don't know about you, pero sino kaya natutuwa na may relasyon kayo na lagi na lamang away, laging duda, laging hanapan, ang pangit na relasyon yan. Pero ang relationship na sinasabi ni Paul dito is that you are rejoicing in the Lord. You see, so that's sabi ko nga sa inyo, for Paul, rejoicing is cultivated through mutual support. You see, so makikita nyo na si Paul dito na grabe yung kanyang kasiyahan sa Panginoon, mga kapatid. Alam niya ang Panginoon kung anong ginagawa sa kanya ng Panginoon. So pinawi lahat ng Panginoon, pinawi lahat dito ni Paul, mga kapatid. Sa talatang ito na binasa po natin ngayon, pinawi lahat dito ni Paul yung pagdududa. Bagamat kaharap natin, mga kapatid, yung pagiging vulnerable natin, tayo'y naka-open lagi sa mga bagay na dapat po nating iiwasan, mga kapatid. Pero sinasabi ni Paul dito, ang grabing pagtitiwala. Grabing pagtitiwala sa Panginoon. At kaya nagtitiwala sa Panginoon dahil naman po sa magandang relasyon natin sa Panginoon. Okay? Now, so makikita natin, the peace of God. Sabi niya, maliwanag dyan.
Verse number 7. And the peace of God shall keep, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Okay? Now, alam ko lahat tayo naghahanap ng peace. Amen. Yan ang kailangan natin. So, alin yung peace, mga kapatid? Hindi peace, oh. Okay? Hindi yon. Alright? Ang inahanap natin ay peace of God. Bakit? It passes all understanding. In other words, it overcomes lahat ng mga bagay, kapatid, na hindi natin unawaan, hindi natin maarok sa ating pagkaunawa bilang isang tao. Oh man, I'm telling you, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Bakit? Eto ngayon. Alam niyo yung peace na ito, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti kung ano sila sabi ng Biblia. Alright? It will what? Protect your what? Tingnan niyo, napakaganda nitong verse number 7 eh. It shall keep your hearts. It protects your heart. And what? Minds. Now, ang tanong ko ngayon, ano ang nanggugulo sa buhay po natin? Di ba yung nasa isip natin? Ang pumupunta sa puso natin, yung mga galaw natin na hindi maganda, lahat galing sa puso. Ang pinanggagalingan na nasa puso ay nanggagaling sa pag-iisip natin. Pero kung meron kang peace of God, hindi peace with God, kaya ka nagkaroon ng peace of God kasi may peace with God ka. Okay? Nag-areglo kayo ng Panginoon. May maganda kayo. Kaya sabi ko kanina, ini-emphasize kong mabuti kanina, mga kapatid, yung magandang relationship sa Panginoon kasi yan ang tinatawag na peace with God. Okay? Now, kaya nga sinasabi dito ni Paul sa chapter 4 ay yung magandang relasyon mo ngayon sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Okay? Now, so that you can communicate with Him. And the communication, imagine, sabi ni Paul, samahan mo na ng request. Kapatid, araw-araw, meron tayong pwedeng i-request sa Diyos. Di ba? Araw-araw. Walang araw, walang oras, kapatid, na hindi tayo nangangailangan. Okay? Now, sabi ni Paul, okay, if you can pray without ceasing, then you can also make a request without ceasing. Samahan mo yan dyan. Bagamat nandiyan ka, nananalangin ka, nakikiusap ka sa Panginoon, nakikipag-communicate ka, okay, ang tanong ngayon ni Paul, anong request mo? Yeah. Alam niyo, mga kapatid, maraming beses, noong araw, marami akong kinakausap, Pag may kinakausap ako, bago kami maghiwalay sa pag-uusap, bago kami magtapos ng pag-uusap, alam mo, tanong ko sa kausap ko, meron ka pa bang kailangan? Meron ka pa bang gusto sabihin? You see, meron din ako mga kaibigan na ganyan na nakakausap ko. Mga kaibigan ko dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, pag nag-uusap kami, ang sinasabi nila at the end, alam mo sinasabi sa akin, alright, pag nag-close na ako, sabi ko, I'm not gonna take much of your time. So, I know you're busy, sabi ko. Okay? Oh, yeah, sabi niya, but do you need anything? Di ba? Sabihin niya sa akin, do you need anything? So, oh boy, di ba napakaganda? At the end ng usapan, kapatid, akalain mong tatanong ka kung anong kailangan mo. In other words, kapatid, he's opening the way na makapaggawa ka ng request. Okay, what is your request? Now, it's all done. Tapos na yung usapan natin, tapos na maganda. I enjoy our time, our conversation. But now, do you need anything? Wow. Di ba? Ang ganda, no? Pag nakikipag-usap ka sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, alright, thank you. Nag-uusap tayo ngayon. Pero meron ka bang kailangan? Make it known to me. You see, kapatid, nauunawaan nyo ba na very personal ito? Hindi mo na kinakailangan sabihin sa akin ang kailangan mo sa Panginoon. Binibigyan ka ng Panginoon ng open door para ikaw na mismo ang maglapit sa Panginoon. Yamang nag-uusap na kayo.
Hindi po ba minsan mga kapatid, may mga kausap na kayo at may kailangan ka, ang sasabihin mo, may kailangan ka pala, bakit hindi mo sinabi sa akin nung nag-uusap tayo? Maraming beses nangyayari yan, di ba? Tapos sasabihin natin, dadaanin natin sa iba, yung mga kailangan natin. No, nag-usap na kayo eh. Kapatid, I encourage you na pag nag-usap na kayo ng Panginoon, huwag nyo nang hintayin si Pastor Hill. Nag-uusap na kayo ng Panginoon. Inaasahan ng Panginoon na ikaw ay gagawa ng request. Ngayong gagawa ka na, ngayon kausap mo ng Panginoon, gagawa ka ng request, ang kagandahan nito, makakapagpasalamat ka na sa Panginoon. Amen. You see, para bang sasabihin mo, can I make a request? Ito nga pala sasabihin ko sa iyo, ganyan. And then, pagkatapos mong gumawa ng request, magpasalamat ka na. Thank you. Alright? Diba? Maraming bagay na ginagawa po natin yan. Yan o ang malaking pagkakamali natin. Kausap mo na ang Panginoon, hindi mo pa sinabi. Tapos dadaanin mo, pakisabi na lang sa Panginoon, ha? Diba? Minsan ganun tayo eh. Kausap mo na yung tao, hindi mo sinabi yung kailangan mo doon sa tao, gagamit ka ng ibang tao para sabihin mo ang pangailangan mo doon sa taong nakausap mo na. Ay, mali. Sala. Alam niyo ang galing nito mga kapatid. Alam niyo kung bakit nangyayari yun mga kapatid. Kasi nga po, hindi maganda ang ating relasyon. Totoo yan, sir. Kaya kinakailangang ayusin ang ating relasyon mga kapatid. So, again, si Apostol Pablo mga kapatid, hindi niya sinasabi na there is nothing to worry about or that the things we worry about are not important. But rather, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, lahat ng worries natin, lahat ng fears natin, lahat ng concern natin, ay sinasabi ni Paul in the context of our relationship to God. You see, so imagine that we are invited to make known to God ang ating request, kapatid. See, with thanksgiving pa. You see, so make it known unto God. You see, and to ourselves. Maging sa panahon, kapatid, right at the points of greatest vulnerability. You see, sa kahinaan, doon sa pagka-openness natin sa kapahamakan, napakadali. Vulnerable tayo mga kapatid eh. Vulnerable tayo. Pero kahit na sa panahon na katulad niyan, pwede kang tumawag sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. At sa panahon, kausap mo ang Panginoon, alright, make it known to Him. You see, now ang problema natin, may mga problema tayo mga kapatid na nasabi na natin sa napakaraming tao pero hindi natin sinabi sa Diyos. Kaya may mga problemang hindi malutas-lutas. Bakit? It is known to people but not to God. See, we brought everything to the people, to our friends, to our loved ones, but we never bring up the issue or brought up the issue sa ating Diyos mga kapatid. You see that? So, makikita niyo po yung openness dito mga kapatid. Yung magkaroon ka ng mawawala mo yung takot, you know. Alam niyo kapatid, itong wag niyong kakalimutan, okay? Para may pang my day pa rin kayo. All right? Whatever you fear, what you are afraid of, that is your limit. Ulitin ko po. Whatever you are afraid of, that is your limit. Okay? Anumang kinatatakutan mo, yan yung limitasyon mo. You see? Yan yung limitasyon mo. Hanggang dyan ka na lang. Kaya nga, mga kapatid, yung worry po natin, may kasama po yung pagkatakot. Kaya nga yung pagkatakot natin, hanggang doon lang tayo, pinipin down tayo ng dyablo, doon sa, kung anong kinakatakutan mo. Ano mang kinakatakutan mo. See? Kung saan katakot, yun ang limitasyon mo. Kaya ngayon dito, ito yung nilalabanan ni Paul, na sinasabi ni Paul, no. It should not be. See? May panlaban tayo dyan. Baka hindi mo kaya, may panlaban. Hindi mo pwedeng sasabihin mong hindi mo kaya kasi hindi naman ikaw maglalaban. All you have to do is to make it known to God. You see,
You see, your fear is your limit. Kuha mo? So you are limited by your fear. But listen, if you will bring up your fear to God and what you are afraid of, if you will bring them to God, because that's your worry. Kung anong kinakatakutan mo, nag-worry ka. You see? At ang worry mo, kinakatakutan mo, baliktarin mo na yan. Para parehas lang yan, mga kapatid. Kasi magkakamag-anak yan eh. You see? Kaya nung dapat mong gawin, dalhin mo sa Diyos. Make it known to God. Okay? Make it known to God. Alright? Pag dinala mo yan sa Diyos, ang sabi ng Biblia, the peace of God will be, is given to you. Yan, pinakamaganda rito mga kapatid eh. I like that. Ang sabi ng Biblia, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind. Ang akalain mo, pag nabother ka, pag nag-worry ka, it affects your heart. So, ang magpuprotect, kapatid, ng iyong puso, ng iyong isipan, ay ang kapayapaan mo sa Diyos. Amen. Bakit? Okay, pag meron akong worry, Panginoon, may maganda kami relasyon ng Panginoon. Alam ko, hindi ko kaya to. Yung fear ko, hindi ko papahintulutan, lalimitahan ako. Amen. So para hindi ako malimitahan ng aking fear, sa halip na i-keep ko sa aking puso, i-keep ko sa aking mind, i-keep ko sa aking sarili, i-open ko to sa Diyos. I will make it known to God. Okay? Now, imagine that, itong catch dito mga kapatid. Ang diablo ang nananakot. Kapag ka ang diablo nanakot, isumbong mo sa Diyos. Amen. Huwag mong isumbong sa tao. Isumbong mo sa Diyos. Make it known to God. Pagka sinumbong mo yan sa Diyos, dinala mo yan sa Diyos, ang sabi ng Diyos, may kapayapaan ka na. Bakit? Saan mo nakuha yung kapayapaan na galing sa Diyos? And the Lord will take care of it. It is because the Lord will take care of it. The Lord will handle it. Because you cannot handle your situation, you cannot handle your fear. Okay, yung fear mo ngayon, make it known to God. Para bang, you understand? It's an invitation. Sinasabihan ka ng Panginoon, ano bang kinakatakutan mo? Di ba? Ano ba yung bagay na kinakatakutan mo? Sabihin mo nga sa akin. See? Alam nyo, mga kapatid, marami na akong nakausap. You know me, I'm a pastor. May mga kina-counsel ako. Bago ko i-counsel, takot na takot. Alam mo, sinasabi ko sa kanya, okay, I'm your pastor. Be open. Let me know. Be true. Huwag ka magkunwari. Okay? Sabihin mo sa akin. Alright? Ngayon, pag sinabi niya sa akin, boom, 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 sabi ko, sige lang. Let it known to me. Alright, after that, sasabihin ko na kung ano dapat gawin. Pagkatapos maghiwalay, may peace of mind siya. Amen. Ganun sa Diyos, kapatid. Ako pastor lang, tao lang ako, lingkod ako ng Diyos. How much more kung sa Diyos natin yan sasabihin? Kaya ang sabi ng Biblia, diretso mo na. Huh? Make it known to God, not to men. Make it known unto God, not unto men. Okay, bakit? Nakakausap mo na ang Diyos eh. And now the Apostle Paul is encouraging us na while you're communicating with God, you make a request. And when you make a request, don't forget to be thankful. Huwag mong kalimutan na magpasalamat. Di ba? So before your conversation ends, ano dapat mo gawin? All right, make a request. See? Para bang nakipag-usap ka sa opisyal, nasa opisina kayo. Okay. Sasabihin ng opisyal sa'yo, okay na ba? Ganun lang ba? Hindi sir, meron pang isa. Ano yon? Gas sleep. Yeah. Pagkatapos, thank you sir. Thank you. Yeah. Yeah. Baka sir, pwede mahiram yung fleet card. Yeah. So you understand what I'm saying? Kapatid, yan ho ang pagkakamali natin at ang nakakalungkot sa atin kapag nakausap na natin ang Diyos, hindi pa tayo nag-request sa Diyos at wala tayong pasasalamatan sa Panginoon. But listen to me now. Here's the thing, kapatid. Pag nag-usap kayo ng Diyos, siguraduhin mo, after that, may peace of mind ka.
You have the peace of God. Bakit? You have the assurance that God will do it for you. Once you make it known to God. Make it known. It doesn't mean na hindi alam yan ng Diyos kung ano nangyayari sa'yo. But God wants it to hear from you. Okay? Gusto marinig ng Diyos sa iyo, mga kapatid. You see? Gusto marinig ng Diyos ang boss mo. Gusto marinig ng Diyos yung hinaing mo. You see? And when you beg God to answer your prayer, God will answer your prayer. Because that's an assurance, kapatid. So that's the peace of God, kapatid. Akalain mo, kapatid, na pag after you talk to God, after you make your request known unto God, after you are thankful to God, after you say, "Thank you, Lord," sabi ng Panginoon, okay, leave it to me and I'll take care of it. Ngayon, because you know Him, you have a good relationship with Him, ano ngayon ang nasa isipan mo? Matatanggal lahat ang nasa isip mo. Now you have the peace of God. Lalakad-lakad ka, meron kang peace of God. See? Tatrabaho ka sa buong maghapon, meron kang peace of God. See? Now, alin pang kapatid, sa buong maghapon, nagtatrabaho ka, wala kang kapayapaan. Ang hirap nun. Para bang lagi kang takot sa mangyayari. You see, parang wala ka ng ibang inabangan, kundi yung kinakatakutan mo. Yun ang matindi dun eh. Oh, totoo yan. Totoo yan. Para bang may sasabog, para bang may mangyayari. Oh, ang kinakatakutan ng mga asawang babae, alam mo kung ano? Mawala yung asawa niya. Totoo yan. Oh, di ba? Mawala yung asawa ninyo. Oh. So, yan kinakatakutan. See, now, kaya nga mga kapatid, lahat ng mga kinakatakutan natin, yan ang ating limitasyon, kaya dadalhin natin yung ating limitasyon doon sa walang limitasyon. Doon natin siya dadalhin. God is a God without limit. Walang limit. Alam ng Diyos, He can extend everything. Kaya dapat natin gawin mga kapatid. Alright, ilapit natin. Magandang talatang ito. Napakaganda. Bring it to God. Dali natin. Make it known to God. Ha? Dali natin. Ipaunawa natin. Dalhin natin sa Diyos. Ipakilala natin sa Diyos. Ihayag natin sa Diyos. See? At araw-araw kapatid, maglalakad ka na merong kang kasiyahan mula sa Panginoon. So, that's a promise. The peace that Paul speaks dito sa talata ng mga kapatid is a gift produced by God. Hindi ng ginawa mo. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, na kinakailangan tanggapin po natin, na kinakailangan itong peace na ito, mga kapatid, hindi po to admiration sa Diyos, kundi yung natatanggap pa talaga natin. Sabi ko nga sa inyo, lahat na nakakausap ko, kinakounsel ko, pagkatapos namin mag-usap at alam na nila ang gagawin nila, may kapayapaan sila. Sabi niya, Pastor, nakatulog ako kagabi ng maayos. Amen. Yeah. Nakatulog ako ng maayos kagabi. Ngayon nakakainom na ako ng tubig na hindi ako nabubulunan. Nakakakain na ako, Pastor, ng 2 takal ng kanin. Yeah. Why is that? Because of the peace of mind. Kapatid, alam nyo, pagka ang buhay mo ay pinamuhay mo sa takot, yan ay isang palatandaan na wala kang Diyos. At meron kang limitasyon. Limited lagi. Nakakalungkot yan pag lagi kang limited. Okay? Limitado ka. Nalilimitahan ka. Inuulit ko, whatever you're afraid of, that is your limitation. Your limit is your fear. Kaya nga kapatid, tanggalin natin, ilapit natin yan. Anong kinakatakutan mo? Ihayag mo sa Diyos. Make it known to God. And the peace of God will be upon you. Okay? Alright, nawa po ay natulungan po kayo rito. Baka meron kayong mga gusto pang sabihin dyan. Marnelli. Yeah. Amen po, Pastor. Ako po, lumaki talaga ako sa takot. Putok lang po ng firecrackers. Takot na takot ako noon. Tapos nag-asawa ako ng military. Tumira kami sa tabi ng firing range.
nagiging sound ng putok ng baril na yung pagtulog namin. Naging normal siya. Although ngayon po, nagugulat-gulat pa rin ako pag nakakarinig. Pero malaking bagay po talaga yung paulit-ulit na nababasa sa Bible na yun nga po, limit yung fear natin is not of the Lord. So we should not let the devil play with us with our fear. Whether worries man yan, di ba? Lalo na tayong mga nanay, mahilig tayong mag-worry. Ewan ko ba, parang masters in worry ang mga nanay. Lahat wino-worry kahit hindi po dapat i-worry. Totoo yan, totoo yan. Opo, may mga bagay na kumbaga, times 10 ng advanced thinking, hindi pa nangyayari, ang dami nang iniisip. So I think this verse really is very fit for us to remember na kung meron tayong any doubt, any worry and fear, dalhin natin sa Panginoon. Kasi yun nga, kung ito yung limitation natin, siya yung limitless God natin. And let us be careful kasi minsan po, sabi ni Pastor, dahil namin sa Panginoon, hindi naman sinagot ng Diyos. Kasi ang akala natin, gusto natin yung sagot ng Diyos, yung gusto natin. Yun. As we pray po kasi, natututo talaga tayo. Ito po, lessons learned ko talaga to. There are a lot of things in my heart na gusto ko. Pero every time po na nagpipray na ako, ang sinasabi talaga ng Holy Spirit, okay, sasagutin kita according to my will for you. So, natututo kang magkaroon ng peace that passeth all understanding kasi hindi mo yun maiintindihan kung yung panalangin mo, hindi yung peace na yon hindi nanggaling sa Diyos. Kasi ipipilit mo yung gusto mo 'di ba? Pero as you pray po and really surrender to God, na-understand mo, ito pala yung peace that passeth all understanding. Na Lord, kahit hindi yung gusto kong sagot ang marinig ko, basta alam ko na ikaw yung gumawa ng solusyon, okay na ako. Yan po sa akin. Yan pa, alam mo kagandahan dito, no? Yun nga sabi ko sa inyo, yung puso natin, yung isipan natin, ay protektado ng ating relasyon sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. You see? Kaya nga, mga kapatid, yung peace of God, it draws us deeper into a relationship with Christ. The source, siya ang source ng ating joy. Kaya nga sabi ni Paul sa verse number 4, rejoice in the Lord. Again, and I say, rejoice. Alam niyo kung bakit? Pag nawala yung joy, kaya nga, rejoice. Okay? Sige lang, pag nawala yung joy, sige lang, rejoice ulit. Yan ang pinakamaganda dyan, mga kapatid. So kaya, kapag ka meron kang maganda, yung dadalhin tayo sa pinakamalalim na relasyon sa Diyos. Kapatid, ang problema natin, masyado natin pinapalalim ang relasyon natin sa tao na ayaw na natin humiwalay sa tao at kahit humiwalay tayo sa Diyos. Yan ang naging problema, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, pinalalim nila ang relasyon nila sa tao na napalayo na sila sa Diyos. Pero hindi nila pinalalim ang relasyon nila sa Diyos upang mapalayo sila sa tao. Takot na takot sila mapalayo sa tao. Nakarelasyon nila. Okay? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat nakikita nila Nakikita nila. Pero wala naman silang peace. Malalim ang relasyon mo sa tao pero may fear. You see? So, kapatid, ang problema ngayon, hindi ka ngayon makalaban. It's either you fight or flight. Di ba? What does it mean? Get away from it. So you're afraid to fight. Because when you're afraid to fight, you will flight. Yeah? So yun ang problema. So kaya nga, mga kapatid, ang pinakamaganda, magkaroon tayo, i-develop natin lagi araw-araw. Itong pinag-uusapan natin, prayer, communication, if you're always communicating with God, then you're developing something with God. Okay? So, kapag meron ka ng ganon, na-develop na may peace ka na sa Diyos, na galing sa Diyos, may gift ka na ng peace galing sa Diyos. At yung peace na yon ang siyang magpuprotect ng iyong isipan, ng iyong puso. Tatanggalin. Kaya ko sinasabing protect. Tatanggalin yung takot mo. Para bang natatakot ka na,
naiwanan, na pagka nawala siya, patay na ako. No way. Hindi na ako masaya. No way. Kaya ang sabi ng Biblia, maliwanag, rejoice in the Lord, not in men. Not rejoice in men, not rejoice in something, not rejoice in material, not rejoice in money, but in the Lord. See? So, that will give us peace, kapatid. Ang kasiyahan ko ay wala sa pera, ang kasiyahan ko ay wala sa tao, ang kasiyahan ko, number one, ay nasa Diyos. Kaya kahit nagsusolo ako, masaya ako. Bakit? Meron akong kapayapaan. Okay? Yan ang pinakamaganda, kapatid. If you know God and you know yourself, you know kung anong kailangan mo, that's it. Napakaganda. Napakaganda. Kaya nga po, mga kapatid, dapat ma-develop natin lahat yan sa buhay po natin. Okay? Alright, Cynthia, baka may sasabihin ka pa. Sa akin talaga, ang most sweetest and peaceful time para sa akin is yung time ko para sa Panginoon, yung pakikipag-usap ko sa Panginoon. Para bang ang tingin ko, pag nakikipag-usap ako sa Panginoon, ang relasyon ko talaga, yung puso ko nasa Kanya, na kausap ko ay best friend ko, na ang lahat ng aking mga kagustuhan, mga bagay na may mga frustration sa akin, kaya kong ilahad na alam ko na makikinig ang Panginoon na 24 hours a day, kaya kong lapitan ng Panginoon. Wow. Totoo na, merong mga frustration talagang ang mga nanay, maraming pagkakataon na meron tayong mga alanganin, mga bagay na, mga bagay na ating wino-worry. Pero inaalaala talaga. Inaalala. Ayan. Pero kapag kausap ang Panginoon, bakit napakagaan, napakasarap na alam mong didinggin ka ng Panginoon. Kahit na yung mga personal na gusto mo lang, pero alam mo na ang Panginoon maiintindihan ka. Yun yung pinaka sa akin, maiintindihan ako ng Panginoon. Maraming pagkakataon na mayroon tayong kausap na tao. Minsan babarahin ka pa eh. Minsan makakarinig ka pa ng mga bagay na hindi mo ina-expect, pero sa Panginoon, kapag kinausap mo ang Panginoon, naandoon lagi yung peace. At yan ang pinaka, nandun na, sabihin na natin, tayo, nandyan ang lahat sa atin, natatanggap natin lahat yung kasagutan natin sa pananalangin. Pero kung mananatili talaga yung kapayapaan sa puso natin, yun nga yung pinakamasayang tagpo ng ating buhay. Dahil ang Panginoon, sinabi niya naman sa 1 Corinthians 14 verse 33, for God is not the author of confusion. Yeah. Hindi na tayo magkakaroon pa ng alalahanin. Ayan. Dahil ang Panginoon natin, nalalaman, immutable God, hindi siya nagbabago. Kung paano tayo sinagot ng Panginoon ng mga nakaraan, yun din yung lagi kong panalangin. Panginoon, kung paano niyo po ako pinagpala kahapon, nung mga nakaraang araw, yun din po ang aking inaasahan sa araw na ito, sapagkat ang Panginoon, kaya niyang arukin kung ano man yung nais ng ating puso. Ang Panginoon gusto sa atin, lagi tayong maging masaya eh. Yun yung gusto ng Panginoon, lagi tayong maging masaya. Kaya naniniwala ako na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga worries, ng mga aalalahanin. Ayan. Kaya lagi nating ilapit sa Panginoon kung anumang kabigatan at anumang kasiyahan. At yun nga ang sabi, ilapit natin sa Panginoon at pasalamatan natin siya. Kaya lagi yung last ko sa prayer, salamat po Panginoon sa kasagutan sa mga panalangin ko. Ina-assume ko na talaga, ina-expect ko na talaga na ang kasagutan ng Panginoon andyan na, nakalatag na. Yan, amen. Because there's a promise naman, call unto me and I will answer thee. Yeah. Pero alam niyo mga kapatid, tandaan niyo, that's why we must protect our minds, There must be something, or there must be a powerful force that should protect our minds and also our hearts. Kasi, yan ho yung nagda-drive ng ating imaginations eh. Di ba? Yan ang nagdadala ng ating imagination. Yan ang nagsishape ng ating attitude. So, yung dalawang powerful na bagay na yan sa buhay natin ay kinakailangan maprotektahan. Oh, bakit? Yan ang target ng dyablo. Kasi pag nasira ng dyablo yon, sira ang isip mo, sira ang araw mo. Oh, yan ang nagda-drive ng
Anong ini-imagine natin sa araw-araw? Di ba? Anong ini-imagine natin? Kayong mga asawang babae, pag umalis na yung asawang lalaki ninyo, asawa niyong lalaki, ano nang nasa imagination ninyo? Una, nasaan na kaya yon? Pangalawa, sino na kayang kausap niya? Ano na kayang ginagawa niya? Anong oras na naman siya uuwi? Hala na, sira na ang imaginations. Yeah. In any relationship, kapatid, it is very possible. Okay? Kasi nga, vulnerable tayo, kapatid. Very vulnerable. Napaka-open tayo sa weak points natin. Napaka-open. It can happen anytime. Kaya nga po, ang peace of God ay regalo niya sa atin. Not that we should worry, but anumang worry natin, pag minake known natin yan, ipinakilala natin yan sa Diyos, inihatag natin yan sa Diyos, the Lord will take care of it. Amen. You see? Ano mang worries natin? Tingnan mo, sabi ng Biblia. Okay. Kayo mga nagwo-worry sa pangangailangan ninyo, naalala niyo ba yung passage sa Bible? Okay. Now, sabi niya, yung mga ibon nga sa kalawakan, hindi ba sila naghahanap buhay? Di ba? Pero nabubuhay sila. Kayo, di ba mas greater kayo sa Kanya? O sino sa inyo rito, ang sabi niya, nag-worry kayo na nakapagdagdag, nakapagpawi ng inyong kinauwarihan, kinatakutan. In other words, okay, nag-worry ka na wala kang 1,000. Okay, nung nag-worry ka na wala kang 1,000, nagkaroon ka ba ng 500? Kahit 500 lang. Wala. Nag-worry ka kasi baka kung ano nangyayari sa asawa mo. Ngayon, nag-worry ka ngayon. Ni katiting, wala ka man lamang na protection na ginawa sa asawa mo. Wala. Diyos pa rin. So why not make it known to God? Now, when you make it known to God, request, sasabihin mo, Panginoon, hindi ko na alam, hindi ko na nakikita, hindi ko na alam kung anong ginagawa, hindi ko rin alam kung anong oras siya babalik sa bahay, at hindi ko rin alam kung saan pa siya dadaan. Pag uwi niya, hindi ko po lahat yan alam. Pero Panginoon, alam ko na kayo po ay Diyos na alam ang lahat. Kaya sa inyo ko po itinatalaga, ingatan niyo po ang aking minamahal. Yon! Pag ginawa mo yan, you already made it known to God and the Lord will take care of it. Alright! Naawa po ay naging maliwanag po ang lahat ng ito, mga kapatid. No? At ako po'y naniniwala na parang may sinasabi rito itong Kristen May West na. No? Sabi niya, yung pag nasa bahay, pastor, lagi hawak ang cellphone. Pero kapag nasa work at i-chat-chat mo, hindi makapag-reply. Hindi makapag-reply. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Hindi makapag-reply. Overthink, ano? Malala. Yan. So, totoo yan. Yun ang grabe dyan. Yung alam mo namang hawak lagi ang cellphone. Tapos sabihin hindi ko napansin di ba, ganun. Nag-worry ka doon. Sa totoo lang. Tawagan mo. Sabi niya, walang narinig kasi naka-silent. Kahit na naka-silent, hawak mo naman yung cellphone mo. Pero alam mo, pinakamaganda, sabihin mo lang sa kanya, the Lord will take care of it. Bahala ang Diyos sa iyo. You know what? The Lord will reveal it. The Lord will reveal it. Okay? Alright, so nawa po mga kapatid ay naging maliwanag sa atin ito. Natulungan na naman po kayo sa tanghaling ito. At nawa ay tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral mga kapatid. No? At pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ang pinakamaganda rito, sinasabi ko po sa inyo, lahat na lang, no? Pag nasa church tayo, meron tayong commit to study the Word. Okay? And then commit. Lahat ini-educate po tayo para makilala natin ang lubusan ng Panginoon na ating karelasyon. You see? Yan ang pinakamaganda. Makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Okay? Alright. So, alam nyo, it's all about, lahat ng sinasabi ni Paul is in the context of his relationship or our relationship with God.
Kaya nga, dapat po mabigyan po natin ng pansin lagi ito. Okay? Alright, kami po yung magpapaalam ng mga kapatid at paalam muna tayo. Sige, Cynthia, paalam tayo. Okay, marami pong salamat sa lahat na naging kabahagi namin ngayon tanghaling ito. Talagang nawa ay nagkaroon tayo na sa mga comments ninyo, nagbigay ito sa amin ng kaligayahan at sa mga nag-share ng link. Maraming salamat sa inyo. Naway magkita-kita po ulit tayo next Tuesday at panatiliin natin na magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon sa Panginoon. Tulad din, ito idadagdag ko pa rin pala, tulad din ng mga anak natin, illustration ko ito. Kapag yung mga anak natin hindi maganda yung relasyon sa atin, ibinibigay ba natin agad yung gusto nila? Siyempre hindi. Dapat lambing-lambingin muna tayo ng ating mga anak. Ganon din sa harapan ng Panginoon. Lagi natin pasayahin ng Panginoon, i-delight natin ang Panginoon upang ang ating mga panalangin ay laging magkaroon ng puwang para sa Kanya. Salamat po and God bless everyone. Alright, Barnelli. Maraming salamat po sa inyong panonood lagi and tunay ngang napakagandang reminder ang rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Inulit niya pa talaga na paano ka makapag-rejoice amidst all the trials? By bringing it to God. Kasi pag dinala mo na sa Panginoon, you will have the peace, then you have the reason to rejoice. So, I hope na magkakaroon tayo ng joyful day ngayong araw na to at sa buong linggo at magkita-kita po tayo muli sa susunod dito pa rin sa The Baptist Lunch Tuesday Edition. Alright, we'll be back on Tuesday mga kapatid at tuloy lang tayo mag-tune in at napakarami tayong dapat bigyan ng pansin dito sa taon ng commitment. Inuulit ko po, make it known to God, not unto men. Okay? Make it known unto God, not unto men. Okay? So, ang failure natin, kapatid, ay pagka marami na nakakaalam na tao, pero hindi pa natin binubuksan sa Diyos. Okay? Alright, hanggang sa muli po, dito po sa The Baptist Lunch on Tuesday. Again, thank you for all of you sa mga pastors na nandito ngayon at ilang mga kapatiran. At salamat na tayo nagkakita-kita at nagkakatagpo sa ganitong klaseng gawain. Alright? Alright, kami nagpapaalam na po. Enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. Bye. my peace in my darkest hours when it seems all hope is gone. When I seek Him, I still find Him. He gives strength to carry on. I still believe in Jesus. No matter what some men may say, He
thee.